Hey, God's morning mga kapatid. Isang pagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay araw. Sabi nga nila ay araw daw ng mga puso. No? At ito nga ba ay ano nga ba talaga ang kahulugan ng araw na ito? Ano? Tingnan po natin dahil ang paksa po natin ngayon ay mula po sa Romans chapter 12 verse 10, no? At ang ating patutungkulan dito ay ang authentic love, no? Yan po. Ito, yan. Yan po, authentic love. No? Ngayong araw ng Sabado, no? Ang ating Peb-ibig, no? February 14, 2026. Ngayon po araw na ito, pag-usapan po natin ang talatang ito mula sa Romans 12 verse 10. At huwag na po nating pakatagalin. At yan po ay, tayo po ay muli sasamahan ng aking partner, aking beloved wife. Yan. At samahan po niya tayo sa bouquet ng talatang ito. Yan. Punong-puno ng pagmamahal. No? Sa Romans 12 verse 10. At ito po ay pamagatan nating authentic love at tayo pangungunahan po sa pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa mga taga-Roma 12 verse 10. Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong umaga na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa tunay na pagmamahal na ipinagkakaloob mo sa bawat isa na sa amin, Panginoon, sa aming mga buhay na tinatamasa ngayon. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pangunguna mo sa buhay ng bawat isa na nakakarinig ng iyong mga salita. At ang aming pag-aaralan ngayong umagang ito, Panginoon, nawa ito ay tumimo sa aming puso at isipan, magamit namin sa iba, sa pagbabahagi sa iba, Panginoon, ng aming pagmamahal. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na kagalakan na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin habang pinag-aaralan namin ang iyong mga salita, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, at ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. Salamat sa yung pagbabasa ng talata. Sabi nga ay para na rin tayong nakatanggap ng regalo o 24 o ano ba yan? 36 dozen na flowers. No? 36 dozen. Oo. So, ganun kadami. No? Maraming bulaklak. Pwede natin. Para tayong binigyan ng farm rose. Okay. Yan. Isa mapagpalang Peb-ibig sa atin. At sabi nga ay dito po ay marami po sa atin ang naririnig tungkol dito sa Valentine's Day. Mga ba ibig sabihin nito? Pero alam natin na alam ba natin kung sino si Valentine? No? Sino ang idea? No? At sabi nga bakit natin ito ipinagdiriwang? Ayon po sa kasaysayan, no, si Valentine o tinatawag ding Saint Valentine ay isang Kristiyanong pari, no. Po siyang pari na nung panahon na 'yon, no, ng Roma ay sabi nga ay pinaniniwalaan na pinaglaban po niya ang pag-ibig at pananampalataya sa Diyos kahit na ito po ay pinagbabawal nung panahon na 'yon. Alam naman natin 'yan, at pinagbabawal po ang pag-aasawa ng bawat kabataan noon dahil mas magiging magaling daw po na sundalo ang isang kabataan na lalaki kung wala pong pamilya. Pero si Valentine ay nagkasal pa rin, no, sa bawat nagmamahala ng lihim, no. At sabi nga ay tinutulungan pa rin niya ang mga Kristiyanong nakabilanggo. Sa huli,
ano ho, siya po ay ipinapatay noong February 14. Ano ho, ganun po yon. At kalaunan ay kinilala siyang santo na nangangalaga sa pag-ibig at pag-aasawa at ng mga kabataan. Ngunit sa ating sabi nga po sa pagdaan ng panahon o sa pagdaan ng taon, no, na bago po ang pamaraan ng pagdiriwang nito, no, lalo na sa kasalukuyan. Maraming Kristiyano po ay nagdadala, sabi nga ay nadadala, no, sa mga maling pagkakaunawa, no, tungkol sa pag-ibig, no. Marami po ang nag-iisip na ang pag-ibig ay puro romantic, no. Puro mga regalong mamahalin, flowers, o mga sweet message lang para sa minamahal, ano, o kasintahan, ano ho. Tandaan po natin, sabi nga po, may iba't ibang paraan ng pag-ibig. At sabi nga po, sa ating buhay, marami po mga Kristiyano na sabi nga ay nakakalimutan na ang tunay na diwa ng pag-ibig. No? Tandaan po natin, ang tunay na diwa ng pag-ibig ay hindi lamang po para sa sariling pamilya o mahal sa buhay, kundi para sa lahat ng bawat magkakapatid sa ating Panginoon Diyos. Meron din namang sabi nga ay ibang mga Kristiyano na nag-iisip na kapag tayo naging mabait sa kapwa ay sapat na. Pero hindi nila binibigyan ng halaga ang deep commitment na kailangan para sa isa't isa. Iba pa ang sabi nga ay pakikisama at iba pa rin ang pagiging tapat at sabi nga ay masasabi nating dedicated o dedikado bilang isang pamilya ng ating Panginoon Diyos. Ang iba naman po sa atin ay nag-iisip na sabi nga ay ito ay dapat na nagpapahalaga sa ating sarili. Sabi nga, ito rin po ay, ang iba ay sinasabi na mas importante, no? Kung tayo magpapahalaga sa ating sarili, na mas importante ito kaysa sa pagbibigay ng karangalan, no? Sa iba, no? At hindi alam na sa tunay na pananampalataya ay makikita po natin ito. Tandaan po natin, sabi nga, ang pag-ibig ni Kristo ay nagtuturo sa atin na i-prioritize ang ating kapwa. At ang ating aralin ngayon sa araw na ito na mula sa ating talatang binasa, mula sa Romans 12:10 ay hindi, sabi nga ay hindi bago, pero napakahalaga lalo na sa panahon natin ngayon. Ito pong talata natin ay isinulat ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Roma na noon pa man ay nahaharap sa mga pagkakaiba-iba at mga hidwaan. Binigyan sila ng direksyon kung paano mamuhay bilang isang tunay na Christian community. Ano ho? O sabihin natin na mananampalataya, no? O isang grupo ng mga mananampalataya. At iyon din ang mensahe sa atin ngayon sa taong 2026. No? At kung titingnan natin ang paraan ng pag-ibig at paglilingkod, no, ni Valentine ay umaayon din sa mensahe ng banal na kasulatan na ang tunay na pag-ibig ay naglilingkod at nagpapahalaga sa iba. Okay, tingnan po natin. Ang sabi doon sa Amplified Version, ang sabi ng talata doon is be devoted to one another. Ibig sabihin, maging tapat at sabi nga ay dedikado tayo, no, dedicated, no, sa isa't isa. Hindi ito basta pagiging mabait lang, ano, ito'y deep commitment, sabi nga po, na parang pamilya talaga, di ba? Pagkapamilya mo talagang sabi nga ay makikita natin yan. Ano, ayon sa pag-aaral, sinasabi na ito ay batay sa kung paano tayong lahat ay nagiging mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y magkakapatid. Di ba sabi sa John 1 verse 12? Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Yun. Kung tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo, naniwala na nampalataya ka, ikaw ay anak ng Diyos. Kaya nga yung pagpapatanggap na nung panahon na yon, ako ay naalala ko, ako ay tumanggap sa Panginoon July 7,
Yan, 2007. No, yan po ang pagtanggap ko diyan sa may Sampaloc Lake kung saan ay ako ay nagja-jogging at nakilala ko ang isang kamag-aral at nang nalaman ko ay siya ay isa ng pastor ay isang kaibigan na ngayon po ay wala na rin at nasa Lord na. At yan ay yun po ang aking spiritual birth na tinatawag. Yan po yung pagtanggap sa Panginoon. Kaya sabi ng talata, kung sino man na nanampalataya at tinanggap ang ating Panginoon Kristo, tayo yung mga anak ng Diyos. Ito po yung nagpapakita na sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoon Kristo, tayo po ay nakakakuha ng karapatang tawaging anak ng Diyos. At sinasabi rin sa atin na binigyan din po yan doon sa Galatians 3 verse 26. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Yun po yun. Talagang dyan po ay makikita natin kung sino nga ba tayo. Bakit nga ba natin kailangan magmahalan sa bawat isa. At hindi lang sa mga taong ating iniirog o gusto nating bihagin ng mga puso. Ayan po ay pagmamahal na nagpapakita hindi lang sa dami ng bulaklak, hindi sa sarap ng tsokolate o anumang material na bagay na pwede nating matanggap sa mundong ito, kundi ano nga ba ang pagmamahal na inibibigay natin sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay. At sabi nga, ito ay nagpapatungkol din sa sumunod na talata. Sabi doon sa Amplified, authentic, which is ito yung ating pamagat ngayon, authentic brotherly affection. Sabi doon, o ang tunay na pagmamahal na parang magkakapatid. Yan po ang inaasahan ng Panginoon. Ito po ay hindi peke. Ibig sabihin po nito, ito ay totoo, hindi peke. O nakikita lang. Pag sinabi kasing peke, minsan nakikita lang kapag merong okasyon. Di ba? Meron ding peking kaibigan eh. Yan. Yung pagka nakikita ka lang pagka may okasyon. O kaya, yung peking kaibigan, naaalala ka lang pag may problema. Yung sa tagal-tagal lang parang sabi sa'yo, friend, kumusta? How are you? At ang sunod na yun, meron ka ba dyan? Yan. Yun po yung mga kaya minsan talagang makikita mo yung tunay mong kaibigan. Kasi pag tunay mong kaibigan, lagi yan. Ibig sabihin talagang genuine, authentic. Sabi nga, authentic. Parang, ba yung maganda example ng authentic, mga gamit, authentic. O kaya, ipagkain, authentic, yan, yeah. Marami ang gumagaya na lang, At sabi nga ay marami ding AI, na sinasabi, na authentic ba yan o baka AI yan, di ba? Ngayon lalo sa panahon ngayon, ang daming AI, ang dami ng pwedeng gayahin lamang, Kaya nga po itong pinag-aaralan niyan is nagpapatungkol ito sa authentic affection o brotherly affection. Yung tunay na pagmamahal, hindi peke na nakikita lang kapag may okasyon, Sabi nga, ito ay totoo at mula sa puso na batay sa pag-ibig na ibinigay ng ating Panginoong Hesus. Sabi nga, para malaman natin yan ay kung totoo, kung ang pundasyon niya ay si Kristo. Ibig sabihin, kung galing yan sa ating Panginoong Kristo, makikita yan at bubukal ang totoong pagmamahal ng isang tao. Kaya nga kung ang isang tao nakitaan natin ng bagay na yun, treasure yan. Yan yung mga sabi nga na treasure na meron ka, kasi ang pagkakaroon ng tunay na kaibigan, tunay na kapatid, ay isang bagay sa buhay natin na mahirap, very rare hanapin. Sabi nga, bulaklak makakahanap ka, chocolate makakahanap ka, mga material things makakahanap ka,
Pero yung tunay na tao o tunay na kaibigan, na tunay na mag-aalala sa'yo, tunay na concern sa'yo, at kalimitan yan pa yung ating kinagagalitan, sabihin natin mga pakilamera, mga ganun, no? Pero they are maybe, no, a true and authentic sa buhay natin, no? Kaya nga po nasabi sa atin ng 1 John 3 verse 18. Mga anak, huwag kayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita, subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Yun. No? Yun po. Yun ang tunay na authentic, no? Authentic brotherly affection, no? Yan po yun. Na kapag ang mga tao ay naging concern sa atin, no? Sabi nga, ito ay yung mga tao na magsasabi sa iyo ng harapan, no? Hindi ka ichichismis o hindi ka bibigyan ng sasabihin niya sa iyo kasi 'di ba pagka gusto mong mabago o kaya gusto mong merong mali sa mahal mo sa buhay, sasabihin mo kasi nagbibigay ito sa iyo ng nagbibigay ito sa iyo ng awareness, 'di ba? Na pag sinabi sa iyo, kailangan ko palang baguhin ito, 'di ba? Kaya nga pagka tayo ay may nakikita sa atin, no, pasalamat tayo. Ay, salamat. Kung maaaring nagkaroon man siya ng misinterpretation, at least aware ka doon sa point of view niya. No, ibig sabihin, sa nakikita niya sa iyo, maaaring yung ibang tao ganun din ang nakikita sa iyo. Kaya nga po, yan yung authentic brotherly affection, no, na sinasabi rin doon sa binasa natin kanina sa 1 John 3:18. At sumunod po, sabi doon, give preference to one another in honor. Ano po ibig sabihin nito? Sabi nga po doon, unahin daw po natin ang mga pagpapahalaga sa isa't isa. Hindi ibig sabihin na hindi tayo mahalaga o hindi tayo importante o ang buhay natin ay walang halaga. Pero mas sinasabi po rito na ipakita po natin ang karangalan at kagalingan ng kapwa natin Kristiyano. Sabi nga we need to appreciate them also. Parang katulad ng ginawa ng ating Panginoong Hesus, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. 'Di ba? Sabi nga doon sa John 3 verse 16, ang tunay na Valentine's. Yeah. Sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. So yun po yun. At ganun na lamang pagmamahal ng ating Panginoon. At paano po natin, sabi nga ay paano tayo magsasama-sama o bilang mga followers of Christ, no, na nagpapakita ng authentic love. Yan po ang isang katanungan. Okay. Tingnan po muna natin sa ating pamilya, no, o sa ating mga sabihin natin ay kapwa mananampalataya, no. Tingnan po natin 'yon, no. Sa ating buhay na ito, para maipakita po natin ang authentic love, ay huwag po tayong magsumbatan. O sabi nga ay tingnan natin ang ating mga kapatid bilang mga karibal. Ibig sabihin, imbes suportahan po natin ang tagumpay ng isa't isa. Kapag may nangangailangan, tumulong tayo ng bukal sa puso, hindi dahil sa obligado tayo. Yan po ang ating isa buhay. Hindi yung naggugulangan. Kasi nga po, minsan talagang pagka talagang minsan sa buhay natin, yan ay nagpapakita minsan na kung paano, kung paano natin minsan tinatrato ang ating kamananampalataya. At sa buhay natin minsan ay nakakalungkot, dahil minsan ay mas pinagkakatiwalaan pa natin ang mga hindi mananampalataya kaysa doon sa mananampalataya. Kaya nga po ay, o kaya naman ay mas pinagdududahan pa natin. Okay,
So yan po, yun pong gawin natin. No? Suportahan natin ang bawat isa. Okay? Okay, sa araw na ito, paano natin po maipapakita, no? Huwag nating limitahan ang pag-ibig sa mga romantic partner lang, no? Yakapin din po natin ang ating mga kapatid sa Diyos. Magbigay tayo ng simpleng regalo o appreciation, mensahe na nagpapakita ng pagpapahalaga. Baka meron po sa kapwa natin na nag-iisa o nahihirapan ngayong araw na ito, no? Manap tayo ng paraan para maiparating natin, no, na ang bawat isa ay mahal ng Diyos, no, katulad ng platform na ito, no, ay binabati ko po ang mga single diyan, no, na at paalala na tayo po ay hindi nag-iisa. Huwag po tayong mainggit sa iba na mayroong partner, no. At bagkos ay dalangin po namin na maging masaya tayo, no, sa mga bagay na pinagkaloob ng Panginoon Diyos. Sabi nga, tingnan natin ang mga bagay na ito bilang pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon Diyos, no? Alalahanin po natin na isang halimbawa ni Valentine, no, ni Saint Valentine, na handang ipaglaban ang tunay na pag-ibig at tumulong sa mga nangangailangan. Yan po talaga ang konsepto ng Valentine, kung paano natin tulungan ang isa't isa at hindi ho sa pagbibigay ng nabago na kasi ang meaning ng Valentine, di ba? Ang Valentine daw ngayon ay pagbibigay ng bulaklak, panliligaw, di ba? Nabago na ho ang tunay na meaning. Pero ang tunay na meaning talaga niya is yung pagtutulungan. Okay. Ikatlo, sa ating pang-araw-araw na buhay, isipin po muna natin na ang nararamdaman ng iba bago magsalita ng gumawa ng desisyon. Pag-aralan muna natin, no, sa ating pang-araw-araw na buhay. At ano pa, igalang din po natin ang opinyon at pangangailangan ng kapwa kahit na iba ito sa atin. Kaya mga kapatid, sa akin po pagtatapos, no, kapatid ko sa ating Panginoong Hesus, ngayon po, araw ng Valentine's, no, ay hinihiling natin na huwag nating baliwalain ang mensahe ng Romans 12 verse 10. Sabi nga, si Saint Valentine ay nagpapakita ng tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang tapang at paglilingkod. At ito rin ay maaaring gawin bilang tagasunod natin sa ating Panginoon Kristo. Ang authentic love na sinasabi na sa ating banal na kasulatan ay hindi basta-basta emosyon lamang. Ito'y isang desisyon na kailangan po natin gawin araw-araw. Desisyon na maging tapat sa isa't isa, magbigay ng tunay na pagmamahal at i-prioritize ang karangalan ng kapwa. Hayaan po natin ipamalas natin sa buong mundo na ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa pag-ibig ni Jesus sa atin. At hindi ito natatapos sa isang araw lamang, kundi patuloy na, sabi nga po ay, buhayin po natin sa ating mga puso, no? At sa ating komunidad at sa lahat ng ating mga nakakasama o makakasama pa. Sabi nga po ng Romans 12 verse 10, maging tapat kayo sa isa't isa sa tunay na pagmamahal ng magkakapatid at ibigay ninyo sa isa't isa ang karangalan bago sa sarili. Purihin na ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Happy Valentine's to all. No? At ngayon naman po, tayo itutungo sa Venice Reflection. My Valentine's. Yeah. God's morning po sa inyong lahat. Happy araw ng pagmamahal sa bawat isa sa atin. Dito po natutunan natin paano natin uunahin ang pagmamahal sa ating kapwa. Huwag po lagi nating isipin ang sarili muna natin. Tingnan natin kung ano ang kailangan ng iba, igalang ang kanilang opinion, isipin, at kung paano natin sila matutulungan. Ang pagiging totoo pong pagmamahal ay huwag nating mahalin ang iba kung meron tayong makukuha. Mahalin natin silang tunay kahit hindi sila
madaling kasama, hindi sila kamahal-mahal, hindi natin sila lubusang nauunawaan sapagkat sabi nga po ng Panginoon, tingnan natin ang ating kapwa na parang ang Panginoon ang nakikita natin sa kanila. So, kung ano po yung pagmamahal na ibinibigay natin sa Panginoon, ibigay din po natin doon sa taong hindi kaiga-igayang mahalin sapagkat marami po, aminin po natin, maraming mga taong ganyan sa buhay natin. Pero kung titingnan po natin ang ating Panginoon sa buhay nila, kung nakikita natin ang Panginoon sa Kanya, ay hindi po natin makikita kung ano ang itsura niya. kung ano yung pinakikita niya sa iyo sapagkat ang nakikita po natin ay ang kabutihan ng Panginoon sa buhay ng taong yun. So, ipakita po natin ang pagmamahal sa pamamagitan ng gawa, hindi lang po sa salita. Mahirap po yung sasabihin natin na mahal kita. I love you. I love you, pero hindi naman po nakikita sa gawa. Hindi mo naman siya totoong minamahal sa pamamagitan ng gawa, sa salita lang. Mas importante po yung sa pamamagitan ng gawa, nakikita sa gawa mo yung pagmamahal na pinakikita mo kaysa doon sa sinasabi mo. Kahit sa sa tahanan na lang, sa asawa, sa mga anak, kung pinaglilingkuran natin sila ng tapat, at masaya tayo na pinaglilingkuran natin sila. So, yun po ang totoong pagmamahal. Hindi po yung masaya tayo dahil binibigyan nila tayo. Gaya ng pagbibigay po ng material na bagay. Kung ang asawa niyo po ay hindi kayo binibigyan ng bulaklak, hindi naman po ibig sabihin noon ay hindi na niya kayo mahal. Pinapakita po niya yan sa pamamagitan ng gawa, sa pamamagitan ng hindi naman pagsisilbi, yung act of love na ipinapakita niya sa atin araw-araw. So, yun po ang pinaka-importante. Hindi yung isang araw lang na bibigyan ka ng mga bulaklak ay isang araw lang na bibigyan ka ng bulaklak. Ayun na nga po. Ano ba? So, ayun po, ipakita po natin ang ating pagmamahal sa pamamagitan ng gawa. Mas importante po yung kaysa doon sa sasabihin mo na wala ka namang ipinapakitang gawa. So, gawin po natin yun araw-araw, hindi po sa ngayon lang araw na ito na espesyal yung mahal mo sa buhay kasi Valentine's Day, araw-araw po dapat espesyal ang mahal mo sa buhay. Hindi po yung isang beses lang sa isang taon na natin ipapakita ang ating pagmamahal sa ating mga minamahal sa buhay. At hindi lang naman po doon sa ating mga kamag-anak, sa ating asawa, sa ating pamilya, pati po sa ibang tao. Ipakita po natin sa ibang tao ang ating pagmamahal sa pamamagitan ng pagpahayag, pag-share ng mga natututunan natin ng Word of God sapagkat ito po ang pinaka-importanting bagay na maibibigay natin sa taong minamahal natin, sa taong nasa paligid natin, ang salita ng ating Panginoon. Ito po ay panghahawakan nila habang buhay at ito po ay tutubo sa puso ng bawat isa na mababahagi na natin. Hindi po kagaya ng bulaklak na nalalanta, pero yung pong salita ng Panginoon na ibibigay natin sa ating kapwa, yun po ay tumutubo at yun po ang magbibigay ng bunga, na magandang bunga na makikita din ng kapwa at mababahagi na din ng iba. So yun po, palagi natin pong ugaliin yung mga bagay na natututunan natin araw-araw sapagkat ito po ang nagiging daan natin, nagiging tanglaw natin upang marating natin ang buhay na walang hanggan na pinangako ng ating Panginoong sa Kristo. So yun lang po, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Iyon ang bouquet ng salita ng Panginoon Diyos. No? Purihin natin Panginoon Diyos. Ngayon naman tayo po idadako sa ating mga kapatid via online at sa ating comment section. Ang nauna ay mula sa United States of America. Yan, kasama po natin ang Dow family.
At sa pangunguna ni Nurse Abby, yan, isang mapagpalang umaga sa inyo dyan sa Seattle, Washington. At isang mapagpalang God's morning at Happy Valentine's sa inyo dyan. At sundan na po natin ang mula po sa Bulaking Chaong, yan, kasama po natin ang ating mga kapatid dyan, sila Kuya Chris, no, kay Nay Marta, at Nay Gori, yan, isang mapagpalang umaga po at Happy Valentine's sa inyo dyan at pagbati na rin natin sa buong angka ninyo, yan, sa buong pamilya, sa Malasmas, Bumbanes, Silang, Benaluz, no, isang mapagpalang umaga sa inyong mga manugang, anak, no, at mga apo. At sinundan po yan ang ating kapatid mula dito sa South Meadows, no, dito sa San Roque, San Pablo City, no. Yan sa pangunguna ni Pastora Fe. Batiin po natin ang Andal Artiliaga family, no. Yan, no, si Sister Malu, Michelle, Abby, at sa inyong mga manugang at sa inyong mga apo. Isang mapagpalang umaga po, Pastora Fe. Yan, at Happy Valentine's, Happy Hearts Day, no. Yan sa ating lahat, no. At yan, sinundan din po tayo ng ating kapatid, ating kamag-aaral, ano ho, yan, ang mula po sa, saan ito? Ano nga ba ito? Basta dyan sa may Carmelite diretso. Saan nga ba ito? Nalimutan ko yung lugar. Okay, yan, ang dyan sa may Meralco Village, no ho, yan sa Uri family. Yan. Batiin po natin ang aking classmate na ito. Yan, si sa ating classmate, no? Yan, si Julie, no, Gallego, no, at pagbati natin sa Gallego at Uri family, yan, isang Happy Valentine's sa inyo. At tungo naman po tayo, yan, sa Rianzares family, yan, isang mapagpalang umaga, at pagbati natin, ano, sa ating kapatid na ito, kay Sister Babes, at syempre kay Kuya Ramil dyan sa Makati at sa inyong mga anak, isang mapagpalang umaga, no? At purihin ng Diyos, no? At tungo naman tayo sa Villa Escudero, kasama po natin ang Dalangin family. At pagbati na rin natin sa Patual family, yan. At sa inyong buong angkan dyan, sa, yan, kay Nay Winnie, kay Ate Lisel, no? Yan, at kasama na rin natin, no, ang pagbati sa kanilang buong pamilya, ano ho, at dyan sa mga apo, mga manugang ninyo, at pagbati rin po natin sa ating kapatid na nasa Dubai, ano ho, yan, si Sister Maria Bunalos, no, isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid, at pagbati rin natin sa ating kapatid dyan sa Santa Rosa, Laguna, yan, kay Foreman Rick, no, Ramos, yan, isang mapagpalang umaga sa buong pamilya, Kuya Rick, Brother Rick, at sa ating mga kapatid dyan, kila Dave, no, at sa lahat dyan. Okay, at pagbati rin natin from Iloilo City, no, pagbati natin sa yan, batiin na rin natin ang Iloilo at Carmelite, no. Yan, pagbati natin sa family Azucena Tanyo, yan, sa pamumuno ni Brother Arthur, yan, at sa lahat dyan, regards, pati kila nanay dyan sa Iloilo, ano, at kila kuya, at kila ate, yan sa Iloilo, ano, yan, ano ba, maayong ugto, tama ba? Basta yun po. Hindi ako marunong mag-Ilonggo. Yan. Isang mapagpalang umaga, kumpare. Yan. At yan sa inyo ni Kumaring Len. At syempre, pagbati rin sa mga bata kay Pau at kay Julie. At syempre, gusto ko na rin batiin ang aking mga inaanak, si Tyron at si Janessa. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yan. At yan. Sabi nga ni Gloria,
no, ni Naigori. Thank you Lord sa umagang maulan. Salamat din po sa pag-iingat sa amin sa buong magdamag. No? Salamat sa pag-ibig mo sa aming mga anak. No, turuan mo kaming maging isang mabuting Kristiyano, maging kumbaba sa Panginoon araw-araw na buhay. Thank you Lord. Yan, mula po yan kay Nay Gori dyan sa Bulaking Chaong. No? At yan, kasama rin po natin ang birthday boy. No? Si Konsehal Dick Totolar. Yan. Konsi, isang mapagpalang umaga po, birthday po sa inyo at happy Valentine's. Belated na ho, ano? Belated. Yan. At yan, kasama rin po natin ang aking magandang nanay sa Santa Rosa, Laguna. Isang pagbati, no, sa aking nanay, Corazon Gano Mercado, sa mapagpalang umaga po sa inyo. At purihin po ang ating Panginoon Diyos. Yan, at regard sa aking kapatid, kay Caroline, syempre, at sa aking mga pamangkin, kay Princess Shai, Jello, CJ, and my baby, Sian. Yan, at pagbati rin natin sa ating kapatid, Nunoso family, yan, kay Ate Nela, yan, isang mapagpalang umaga, at pagbati rin natin sa iyong ka-Valentine, si Kuya Tony, ano, at syempre sa iyong mga anak at sa iyong mga apo diyan sa Manhattan, no, subdivision. Yan, ay kasama rin pala natin si Brother Dave na nabanggit ko rin kanina. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Brother Dave, diyan sa Santa Rosa, Laguna. Yan, at sa pagbati sa iyong buong pamilya. Yan, kasama rin po natin, tungo naman tayo sa Bacolod City. Yan. Sama natin ang Pius family sa mapagpalang umaga. Kuya George, no? Yan, good morning po. At pagbati sa iyong may bahay at sa iyong buong pamilya. Yan. At again, kasama rin po muli natin si Nanay Josie, no? Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Yan. At pagbati po sa inyong buong pamilya, mga anak, at sa inyong manugang o kung may apo na po, hindi ko po na sinong alam. Ano? At yan, okay, so may comment ulit si Naigori. Lord, ayon po sa kalooban mo sa paninibagong bansa na papuntahan ng aming si Gabi. Kung naayon po sa kalooban mo na makarating siya nang maayos sa lugar na yun, ikaw na po mag-ingat sa kanya. Thank you, Lord. Yan. Okay. Sabi nga rin, okay, God's morning, mga pagbati sa ating lahat. Ano ho? Ayan. At yan, kasama rin po natin from Dolores, Quezon. Ano, kasama po natin si Nay Remy Alinea, isa pagbati po natin. At yan, sa inyong buong pamilya. Ano ho, Nay Remy, sa inyong sa inyong asawa, sa inyong mga anak, mga manugang, mga apo, no? Ay walaay po kayo ng Panginoon Diyos. No? At tungo rin tayo sa Dolores, Quezon. Kasama rin po natin ang Dalangin family ulit. Yan, ang family po ni Tatay Victor. Sa mapagpalang umaga po sa inyo. Ganun din po kay Nay TC. Yan, at pagbati po sa inyong buong pamilya. Purihin po ang Panginoon Diyos sa inyong buhay. Yan. At sa inyong mga apo, no, manugang. Yan. Ito, sabi ni Sister Babes, ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa ating, sa ating Panginoon. Dahil sa pag-ibig niya sa atin, ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak na sa ating Panginoong Hesus para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Wala nang hihigit pa sa pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. No? Yan, babagitin po natin kanina. For God so loved the world. No? At kasama rin natin ating kapatid dito sa San Pablo City. No? Kasama natin ang Rodriguez family. At isang pagbati kay Brother Greg. No? Isang mapagpalang umaga sa iyo kapatid diyan dito sa San Pablo City, no? At syempre kasama rin po natin si ang aking magandang tita diyan sa Tondo, Manila, no? Yan.
si Tita Ami, no? Syempre pagbati na rin natin kay Uncle Ernesto, yan kay Jojo sa Bacolod, yan kay Gio, Dia, and Deo. Yan, God's morning sa ating lahat na pagbati, no? Yan, sasama po natin, no? At purihin natin Panginoon Diyos, mga kapatid. At ngayon, no, sa ating pong pagse-celebrate, no, nawa ay maging paalala sa atin na ang tunay na pagmamahal ay ang pagmamahal natin ng sabi nga ay tunay, authentic love. No? Gawin natin ito na may tunay na pagmamahal na sabi nga kung tunay na pagmamahal yan po ay nagmumula, no, sa kalooban ng Panginoon Diyos. Meaning to say na yan po ay tunay na nagbibigay sa atin ng kapayapaan, no, at tunay na kaligayahan. Kaya nga mga kapatid, sa yugtong ito, sa ating pong pagtatapos, tayo po ay mananalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, salamat po sa araw na ito. Bagamat maulan, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy na pasasalamat dahil patuloy kang nagbibigay, Panginoon, ng kalakasan sa bawat isa. At ang isang kalakasan nito ay ang authentic love na amin po napag-usapan. Salamat po sa pagkakataong ito na ipinakita mo ang tunay na celebration o diwa ng pagmamahal. Na ito ay nagiging pagpapatunay na ang iyong pagmamahal o ang pagmamahal na nagmumula sa iyo ang isang basihan, Panginoon, ng lahat ng bagay na aming nagagawa, Panginoon. Hindi sa material na bagay, kundi, Panginoon, sa taus-pusong pagmamahal na katulad ng ginawa mo sa aming buhay. Kaya nga, Panginoon, sa itong ito, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo at kami po ay patuloy na nagpupuri sa iyong kabutihan. Salamat sa patuloy na paggabay, saan man kami pupunta sa araw na ito, patuloy na pagkakaloob, Panginoon, ng kalakasan, at pagkakaloob, Panginoon, ng galingan sa mga taong may sakit sa ngayon, Panginoon, tunay na ito ay nagdudulot ng pagmamahal, Panginoon. At dahil sa, Panginoon, na napakabuti mo, Panginoon, ito ay dinadalangin namin ang bawat may karamdaman sa mga oras na ito. At anuman ang pangailangan ng bawat isa ay patuloy namin idinadalangin sa iyong patnubay, sa iyong gabay, at sa iyong patuloy na provision, Panginoon, ay naniniwala po kami na ikaw ang aming provider, ikaw ang aming El Shaddai, ang makapangyarihang Diyos, at ikaw ang aming tunay na Diyos na sa aming buhay ay nagbibigay ng lakas. Salamat, Panginoon. Ikaw ang aming Jehovah Jireh, O Lord, that God that who provides to us, O Lord. Salamat, aming Diyos Ama, Diyos Anak, at sa aming banal na Espiritu, na siyang Panginoon na nag-uugnay sa lahat na ito, our cornerstone sa lahat ng aming nauugnay sa aming buhay na ito. Kaya Panginoon, sa iyo po ang papuri, pasasalamat. We acknowledge, Lord, na ang iyong banal na Espiritu ang siyang naggumabay sa amin at patuloy na nagturo sa amin. Salamat po, Panginoon, at ito po yung aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas sa Jesu Cristo. Amen, amen. Mga kapatid, purihin ating Panginoon Diyos. Yan, humabol ang ating kapatid, no? Si Brother Chris, no? Ang yan, ang aming admin sa SMS. Si Brother Chris, ingat, at maulan. At pagpalain tayo ng ating Panginoon Diyos. Yan, sa pagbati rin natin sa iyong pamilya, kay Jessa, at sa iyong anak, no? Na si Ira. Isang mapagpalang umaga at purihin ang ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, dyan po tayo magtatapos. Let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Yan, happy Valentine's sa lahat. Yan. Yan ang flower ni Mayor. Okay?